Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati mula sa ating Panginoon. Ako'y natutuwa at nagagalak na makasama kayong muli sa ating pagtuklas ng mga salita ng Diyos at sa mga mensaheng nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Sa ating pag-uusap na ito, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na talakayin ng isang napakahalagang tema na tiyak na makakatulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang pamagat ng ating paksa ngayon ay, Anak, gustong kausapin ka ng Diyos, bilisan mo. Isang mensahe na puno ng pag-ibig at pang-unawa mula sa ating Ama. Sa ating buhay, hindi maikakaila na madalas tayong nahuhulog sa mga alalahanin at mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nais ng Diyos na tayo ay Kanyang kausapin, nais Niyang iparating sa atin ang Kanyang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Sa mundong puno ng ingay at gulo, mahalaga ang pagkakataon na tayo'y makinig sa tinig ng Diyos. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at gabay sa ating mga desisyon at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw, sama-sama nating tuklasin kung paano natin maririnig ang Kanyang tinig at paano natin maipapakita ang ating pagtugon sa Kanyang paanyaya. Minsan, ang ating mga puso ay puno ng takot at pagdududa. Pero sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Diyos, siya'y nariyan, handang makinig at makipag-usap sa atin. Ang Kanyang pagnanais na tayo ay makausap ay hindi lamang isang simpleng paanyaya. Ito ay isang pagkakataon na tayo ay lumalim sa ating relasyon sa Kanya. Kaya't mga kapatid, iniimbitahan ko kayong maghanda ng inyong mga puso at isipan sa pagtanggap ng mga mensaheng ito. Sa ating paglalakbay, mahalaga rin na tayo ay maging bukas sa mga pagkakataon na ang Diyos ay maaaring makausap sa atin sa mga hindi inaasahang paraan. Minsan, maaari tayong makatagpo ng Kanyang tinig sa mga simpleng bagay, sa mga tao sa ating paligid, sa mga sitwasyon na ating nararanasan, at maging sa mga oras na tayo'y nag-iisa. Kaya't huwag nating kalimutang maging mapanuri at maging handang makinig. Tandaan ninyo mga kapatid na ang ating Diyos ay hindi malayo. Siya ay malapit sa mga may pusong sinserong humahanap sa Kanya. Sa mga oras na tayo'y naguguluhan, Siya ang ating gabay. Sa mga pagkakataon na tayo'y nalulumbay, Siya ang ating kaaliwan. Kaya sa bawat hakbang natin patungo sa Kanya, tayo'y nagiging mas malapit sa Kanyang puso. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais kong hikayatin kayong iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang mga karanasan ninyo sa pakikinig sa tinig ng Diyos? Paano Siya nakipag-usap sa inyo sa mga panahon ng inyong pangangailangan? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at makakatulong sa ating lahat na mas maunawaan ang Kanyang mga mensahe. At syempre, kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na mensahe at mga talakayan. Ang mga ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi upang maipakalat ang pag-ibig at liwanag ng Diyos sa mas marami pang tao. Ngayon, handa na ba kayo? Tayo ay simulan ang ating paglalakbay kasama ang Diyos at sama-sama nating tuklasin kung paano Niyang gustong makausap tayo. Dumako na tayo sa ating tema at alamin natin ang mga paraan kung paano natin maririnig ang Kanyang tinig sa ating buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo at naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa Jeremias 29:11-13, makikita natin ang malalim na mensahe na nais iparating ng Diyos sa Kanyang mga anak. Sinasalamin ng talatang ito ang Kanyang mga plano na puno ng pag-asa at magandang hinaharap. Ang Diyos ay may mga layunin para sa ating buhay, mga layunin na nagdadala ng kapayapaan at katiyakan.
Sa mundong puno ng hindi tiyak at mga pagsubok, ang kaalaman na ang Diyos ay may magandang balak para sa atin ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Ang pag-asa ay hindi lamang isang simpleng pangarap kundi isang tiyak na katiyakan na ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay. Ang mensahe ng Diyos sa atin ay malinaw. Gusto niyang makipag-usap sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at mga pagkakamali. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Kanya ay hindi lamang tungkol sa mga ritual o tradisyon. Ito ay tungkol sa tunay na pakikipag-ugnayan. Ang Diyos ay hindi isang malayo at hindi maaabot na nilalang, kundi isang Ama na nagnanais na makilala tayo at makausap. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa ideya na ang Diyos ay aktibong kumikilos sa ating buhay at ang Kanyang mga salita ay may kapangyarihang magbago ng ating mga puso. Ang pagtawag sa Diyos ay isang hakbang tungo sa pagbuo ng mas malalim na relasyon. Sa Mateo 7:8, inuutusan tayo na humingi, tumawag at kumatok. Sa simpleng mga salitang ito, ipinapahayag ang malalim na katotohanan na ang Diyos ay handang makinig at tumugon. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nagbubukas ng pinto sa komunikasyon. Ang panalangin ay hindi isang monologo kundi isang dialogo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi, tayo ay naglalakas loob na ipakita ang ating mga pangangailangan at pagnanais sa Kanya. Ang pagtawag sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay. Ito ay higit sa lahat tungkol sa ating spiritual na kalagayan at relasyon sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, naguguluhan o nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay nariyan upang makinig. Ang Kanyang tugon ay maaaring dumating sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa mga tao sa paligid natin o sa mga pagkakataong inilalaan niya sa atin. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay aktibong nakikilahok sa ating buhay at nais niyang ipakita sa atin ang Kanyang kalooban. Mahalaga ring isaalang-alang ang mensahe ng 1 Juan 5:15. Dito, ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang ating mga panalangin ay naririnig at tinutugunan. Ang ating relasyon sa Diyos ay hindi isang bagay na dapat ipagkait. Tayo ay mga anak ng Diyos at bilang Kanyang mga anak, may karapatan tayong lumapit sa Kanya. Ang tiwala ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, nagiging mas malalim ang ating ugnayan. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang makilala natin ang Kanyang puso at mga layunin. Sa bawat araw na lumilipas, tayo ay hinahamon na palaguin ang ating relasyon sa Diyos. Ang Kanyang mga plano ay hindi lamang para sa mga panahon ng kasaganaan, kundi lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Sa mga sitwasyong ito, ang pakikipag-usap sa Kanya ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Ang pag-alam na ang Diyos ay nariyan, handang makipag-usap at makinig, ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay nariyan, naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang mga talatang ito ay paalala na ang ating ugnayan sa Kanya ay may malaking kahalagahan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong makausap ang Diyos. Siya ay nagnanais na makilala tayo at ipakita ang Kanyang pagmamahal. Kaya't sa bawat pagkakataon, huwag tayong mag-atubiling humingi, tumawag at makipag-usap sa ating Diyos sapagkat Siya ay may mga plano para sa atin, mga plano na puno ng pag-asa at magandang hinaharap. Sa ating pagninilay-nilay, mahalagang bigyang diin ang mensahe ng Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatagpo, kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan sa inyo.
sapagkat ang sino mang humihingi ay tumatanggap at ang sumusunod ay nakakatagpo at ang kumakatok ay binubuksan. Ang mga talatang ito ay nagdadala ng isang makapangyarihang mensahe. Ang Diyos ay sabik na makipag-usap sa kanyang mga anak. Sa bawat isa sa atin, may isang pagnanais ang Diyos na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Minsan, sa ating abalang buhay, nakakalimutan natin na ang Diyos ay nariyan, handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin. Sa mga pagkakataong tila tayo'y nag-iisa o naliligaw ng landas, ang paanyaya ng Diyos na makipag-usap sa Kanya ay nananatiling bukas. Ang pagbibigay diin ng talata sa paghingi at pagtawag ay nagpapakita na hindi lamang ito isang obligasyon kundi isang pribilehiyo. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging daan ito upang magtagumpay ang ating ugnayan sa Kanya. Maraming tao ang nag-aalangan na lumapit sa Diyos. Iniisip na ang kanilang mga problema ay maliit o hindi sapat na dahilan upang makipag-usap sa Kanya. Subalit sa katotohanan, ang bawat pagdulog sa Kanya, kahit gaano ito kaliit, ay mahalaga. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay hindi batay sa laki ng ating mga problema kundi sa ating puso at pagnanais na makipag-ugnayan sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Siya ay nakikinig sa lahat ng nananalangin, anuman ang kanilang kalagayan. Mahalaga ring isipin na ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, kundi Siya ay tumutugon. Ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin ay hindi palaging ayon sa ating kagustuhan o sa oras na ating inaasahan. Sa halip, Siya ay may mas mataas na kaalaman at mas mabuting plano para sa ating mga buhay. Ang pagtitiwala na ang Diyos ay may mga plano para sa atin, gaya ng nakasaad sa Jeremias 29:11-13, ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Ang ating mga panalangin ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento na isinusulat ng Diyos sa ating buhay. Sa ating paglapit sa Diyos, mahalaga rin na maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Ang pagkakaroon ng isang tahimik na sandali upang makinig sa Kanyang tinig ay isang hakbang na madalas nating nalalampasan. Sa ating mga panalangin, madalas tayong nakatuon sa ating mga hinihingi, ngunit ang Diyos ay nais din na tayo ay makinig sa Kanya. Ang pagninilay sa Kanyang salita at ang pagninilay sa Kanyang mga gawa ay nagbubukas ng ating puso sa Kanyang mga aral at gabay. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay hindi lamang isang one-time event kundi isang patuloy na proseso. Sa bawat araw, tayo ay hinihimok na muling lumapit sa Kanya, humingi ng patnubay at makinig sa Kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, nagiging mas malalim ang ating pananampalataya at ang ating pagkakaunawaan sa Kanyang kalooban. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon tayong nadarama na tayo ay hindi karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Dito pumapasok ang mensahe ng Papa Juan 5:14-15 na nagsasaad na may tiwala tayo sa ating mga panalangin. Tayo ay mga anak ng Diyos at may karapatan tayong lumapit sa Kanya. Ang ating mga kahilingan, ang ating mga takot at ang ating mga pangarap ay lahat ay mahalaga sa Kanya. Ang pagtitiwala na Siya ay nakikinig at tumutugon ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumapit sa Kanya sa kabila ng ating mga kahinaan. Sa huli, ang paanyaya ng Diyos na makipag-usap sa Kanya ay hindi lamang isang utos, kundi isang imbitasyon sa isang mas malalim na ugnayan. Ang ating mga panalangin ay puno ng kapangyarihan at ang ating pagtawag sa Kanya ay nagiging daan upang tunay na makilala ang Kanyang pag-ibig at kabutihan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihingi, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang mas malawak na plano at sa bawat sagot na Kanyang ibinibigay, tayo ay lumalalim sa ating pananampalataya at ugnayan sa Kanya. Kaya't sa bawat araw, huwag kalimutang lumapit sa Kanya,
Sa bawat tanong, sa bawat takot at sa bawat pangarap, ang Diyos ay sabik na makipag-usap sa iyo. Bilisan mo anak, sapagkat ang Diyos ay nais na makausap ka sa ating pagninilay-nilay sa mensahe ng Diyos, lalo na sa temang anak, gustong kausapin ka ng Diyos. Bilisan mo, mahalagang maunawaan na ang ating relasyon sa Kanya ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang pribilehiyo. Sa verse 1, Pastor Satitas, Tessie 15, itinuturo sa atin na ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay nagdadala ng kasiguraduhan sa ating mga panalangin. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na may karapatan tayong lumapit sa ating Ama sa Langit at humingi ng tulong sa Kanyang mga pangako. Sa mundong puno ng kaguluhan at hamon, madalas tayong naliligaw ng landas. Ang mga suliranin at pagsubok ay tila mga hadlang na humahadlang sa ating paglapit sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nananatiling nariyan, handang makinig at tumugon sa ating mga tawag. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago, at sa bawat pagkakataon na tayo ay tumawag sa Kanya, tayo ay inaasahan. Ang ating tiwala sa Kanya ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang mga biyaya at gabay. Isang mahalagang bahagi ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang ating pagnanais na makipag-usap sa Kanya. Sa Mateo 17:8, inutusan tayo na humingi, tumawag, at kumatok. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay hindi nalalayo sa atin. Sa halip, Siya ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya ng may buong puso. Ang pagdama sa Kanyang presensya sa ating mga panalangin ay isang napakalaking biyaya na nagdudulot ng kapayapaan sa ating kaluluwa. Sa Kanya, wala tayong dapat ipag-alala sapagkat Siya ang ating kanlungan at lakas. Ngunit, bakit nga ba mahalaga ang ating paglapit sa Diyos? Sa Jeremias 29:11-13, ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang mga plano para sa atin. Ang mga planong ito ay puno ng pag-asa at magandang hinaharap. Ipinakita rito na ang Diyos ay may layunin para sa bawat isa sa atin at ang Kanyang hangarin ay ang ating kabutihan. Sa bawat pagsubok na ating nararanasan, ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa ating buhay. Ang pagtawag sa Kanya ay nagbubukas ng pintuan upang maunawaan natin ang Kanyang mga layunin at mga plano sa ating buhay. Kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, nagiging mas malinaw sa atin ang Kanyang kalooban. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan at katiyakan, kundi nagiging daan din ito upang tayo ay maging mas matatag sa ating pananampalataya. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging pagkakataon upang tayo ay lumago at maging mas malapit sa Kanya. Ang bawat panalangin na ating itinataas ay nagiging pagkakataon upang patibayin ang ating tiwala sa Kanya. Sa bawat sagot na ating natatanggap, tayo ay natututo na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang maunawaan na ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga pangangailangan. Ito ay isang relasyon na dapat nating alagaan at pagyamanin. Ang pagdarasal ay hindi lamang isang ritual, kundi isang makabuluhang pag-uusap sa ating Ama. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang plano. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang ipakita ang ating tiwala sa Kanya at ang ating pagnanais na sundin ang Kanyang kalooban. Sa huli, tayo ay inaanyayahan na pahalagahan ang ating ugnayan sa Diyos. Ang Kanyang pagtawag sa atin ay isang paanyaya na dapat nating tugunan. Huwag nating hayaang maging hadlang ang takot o alinmang pagsubok sa ating paglapit sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay tumatawag, tayo ay inaasahan.
Ang Diyos ay nagnanais na makipag-usap sa atin at tayo ay dapat na maging handa at masigasig na tumugon. Sa susunod na bahagi ng ating pagninilay-nilay, tayo ay magdarasal. Ang ating panalangin ay isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga saloobin at damdamin sa Diyos at hilingin ang Kanyang gabay at tulong sa ating mga buhay. O Diyos na makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat tibok ng aming puso, kami ay humihingi ng iyong presensya, ng iyong liwanag at ng iyong gabay. Sa mga sandaling ito, nais naming ipahayag ang aming mga saloobin, ang aming mga pangarap at ang aming mga pangangailangan sa iyo. Alam namin na ikaw ay nakikinig at handang makinig sa aming mga dalangin. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay patuloy na nahaharap sa mga pagsubok at hamon. Nais naming ipahayag ang aming mga takot at pangamba na nagiging hadlang sa aming pagsunod sa iyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, kami ay naniniwala sa iyong mga pangako. Ang iyong mga salita ay nagiging liwanag sa aming daan. Naway ipakita mo sa amin ang tamang direksyon. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. O Ama, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap at ambisyon. Hayaan mo sanang maging kalugod-lugod ang aming mga hangarin sa iyong paningin. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming makatagpo ng kapayapaan sa aming mga puso. Patuloy mo kaming iangat sa mga pagkakataon ng pagdududa at pagkasira at ipaalala sa amin na ang aming lakas ay nagmumula sa iyo. Sa aming mga pamilya, O Diyos, naway maging sentro ka ng aming tahanan. Ipinapanalangin namin ang pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat miyembro ng aming pamilya. Naway ang bawat tahanan ay maging isang lugar ng pag-ibig, pag-unawa at pagtanggap. Sa mga pagkakataong may hidwaan, tulungan mo kami na makahanap ng solusyon at pagkakasunduan. Ibigay mo sa amin ang kakayahang magpatawad at muling magsimula. Sa bawat pagsubok, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nakakaranas ng pagkabigo, ipaalala mo sa amin ang mga aral na natutunan mula dito. Ang buhay ay hindi laging perpekto at ang mga hadlang ay bahagi ng aming paglalakbay. Sa bawat pagkatalo, tulungan mo kaming bumangon at lumaban muli. Naway makita namin ang mga pagkakataon para sa paglago at pag-unlad sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapanalangin namin ang lakas at katatagan upang patuloy na lumakad sa landas ng katuwiran. Sa aming komunidad, O Diyos, naway maging ilaw kami sa mga tao sa paligid namin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan, ang mga nawawalan ng pag-asa at ang mga naliligaw ng landas. Hayaan mo kaming maging instrumento ng iyong pag-ibig at kabutihan. Buksan mo ang aming mga mata sa mga pagkakataong kami ay makapaglingkod. Sa iba, naway maging handa kami sa pagtulong at pagbibigay ng suporta. Sa mga oras ng pangangailangan, naway makita nila ang iyong liwanag sa aming mga aksyon. Sa mga lider ng aming bansa, O Diyos, kami ay nananalangin para sa kanilang karunungan at integridad. Naway maging makatarungan ang kanilang mga desisyon at maging responsableng tagapangalaga ng aming bayan. Ipinapanalangin namin ang kapayapaan at kaunlaran sa aming lupain. Hayaan mo sanang magkaisa ang lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o paniniwala, at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa kabila ng mga hidwaan at pagkakaiba, naway maging matatag ang aming pagkakaisa sa iyo bilang aming Diyos. O Diyos, sa mga panahong kami ay nag-iisa at nalulumbay, huwag mo kaming iwanan. Ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal at presensya.
Naway makilala namin ang iyong mga yakap sa mga sandaling kami ay nangangailangan ng kaaliwan. Sa iyong mga kamay, pinapasakamay namin ang aming mga pasanin. Naway makatagpo kami ng kalakasan sa pagdarasal at pagninilay. Sa kabila ng mga pagsubok, palakasin mo ang aming pananampalataya at ipakita mo sa amin ang liwanag sa aming mga kadiliman. Nais naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay kasama ka at sa bawat hakbang naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Patuloy naming hihilingin ng iyong gabay at sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog, naway tulungan mo kaming bumangon muli. Sa lahat ng aming ginagawa, naway magtagumpay kami sa mga layunin na ayon sa iyong kalooban. Ipinapanalangin namin ang aming mga puso at isip na maging handa sa anumang hamon na darating at naway patuloy kaming maging inspirasyon sa iba. O Diyos na aming Amang Banal, kami ay nagtipon-tipon sa iyong harapan, puno ng pananampalataya at pag-asa na nagmumula sa malalim na pag-unawa sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Sa mga oras ng pagsubok at dusa, kami ay humihingi ng iyong tulong at patnubay. Nais naming ipahayag ang aming mga damdamin at saloobin na puno ng mga pangarap at hangarin na sana'y maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay nahaharap sa mga hamon na minsang nagiging dahilan ng aming pagdududa. Subalit sa aming mga pagkatalo at pagkukulang, kami ay nananalig na ikaw ay nandyan upang kami ay iangat at bigyang lakas. Pinapangarap namin ang isang buhay na puno ng layunin at sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, naway ipakita mo sa amin ang mga tamang hakbang. Ang iyong liwanag ang aming gabay at sa mga madidilim na oras, kami ay humihingi ng liwanag na magdadala ng pag-asa at kapayapaan sa aming mga puso. O Diyos, sa mga panahong kami ay naguguluhan at tila nawawalan ng landas, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mas mataas na plano. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangarap. Ang mga ito ay aming mga pangarap na naglalaman ng pag-asa at pananampalataya. Hayaan mo na ang aming mga hangarin ay maging kasangkapan sa iyong mga layunin. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makasama ka at sa paglalakbay na ito, matutunan namin ang mga aral na magdadala sa amin sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Ipinapanalangin namin ang aming mga pamilya, O Diyos, naway maging matatag ang aming mga ugnayan at pag-ibig sa isa't isa. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng pananaw at karakter upang makapagpatawad at muling makapagsimula. Naway ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng pagmamahalan, pag-unawa at pagkakaunawaan. Sa mga pagsubok na dumarating, tulungan mo kaming manatiling nagkakaisa at maging matatag sa aming pananampalataya. O Ama, kami ay nananalangin din para sa aming komunidad. Naway maging ilaw kami sa mga taong nasa paligid namin, lalo na sa mga nangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso upang makilala ang kanilang mga pangangailangan at ang mga pagkakataong kami ay makapaglingkod. Ipinapanalangin namin ang pag-asa para sa mga nawawala ng pag-asa at ng lakas para sa mga nahihirapan. Naway sa pamamagitan ng aming mga aksyon, makita nila ang iyong presensya at pagmamahal. Sa mga lider ng aming bansa, kami ay nananalangin para sa kanilang kaalaman at integridad. Naway ang kanilang mga desisyon ay maging makatarungan at makabayan. Ipinapanalangin namin ang kapayapaan sa aming bayan at pag-unlad ng aming lipunan. Naway magkaisa ang lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o relihiyon, at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa kabila ng mga hidwaan, naway maging matatag ang aming pagkakaisa sa iyong pagmamahal. O Diyos, sa mga oras ng lungkot at pangungulila, ipadama mo sa amin ang iyong yakap.
Nais naming maramdaman ang iyong presensya sa mga sandaling kami ay nag-iisa at nahihirapan. Ipinapasakamay namin sa iyo ang aming mga alalahanin at pasanin at kami ay humihiling ng kapayapaan sa aming mga puso. Sa bawat suliranin, hayaan mo, sanang maging mas malalim ang aming pagkakilala sa iyo at sa iyong mga plano para sa amin. Sa huli, O Diyos, kami ay patuloy na humihingi ng iyong patnubay. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, maging matatag kami sa aming pananampalataya at pagkakaunawa sa iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog, tulungan mo kaming bumangon muli at ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Sa lahat ng aming ginagawa, naway magtagumpay kami sa mga layunin na ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin na ang aming mga puso at isip ay maging handa sa anumang hamon na darating at naway maging inspirasyon kami sa iba. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Mga kapatid, habang nagtatapos tayo sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito, nais kong magbigay diin sa napakahalagang mensahe na nais iparating sa atin ng Diyos. Ang ating pag-uusap sa Kanya ay hindi lamang isang simpleng ritual o isang obligasyon. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na makipag-ugnayan sa ating manlilikha, ang Diyos na nagmamahal sa atin ng labis at mayroong mga plano para sa ating buhay. Sa panahon ng ating pagninilay-nilay, naway naisip natin ang kahalagahan ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Madalas tayong abala sa ating mga gawain, mga pangarap at mga alalahanin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang paanyaya ng Diyos na tayo ay makinig, tumigil at magmuni-muni sa Kanyang mga salita. Ang Kanyang tinig ay mahinahon at puno ng pag-ibig at ito ay umaabot sa bawat sulok ng ating puso. Kailangan lamang nating buksan ang ating isipan at puso upang siya ay makapasok at makapagbigay ng liwanag sa ating daan. Sa ating paglalakbay, maaaring mayroon tayong mga katanungan, mga takot at mga pangarap na hindi pa natutupad. Huwag tayong matakot na ilapit ang mga ito sa Diyos. Siya ang ating kaibigan, tagapagtanggol at tagapagturo. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, nariyan, siya handang umalalay at tumulong sa atin. Ang ating mga pagsubok ay hindi hadlang sa Kanyang pagmamahal. Bagkus ito ay pagkakataon upang tayo ay mas lumalim sa ating pananampalataya at higit pang umasa sa Kanya. Nais kong ipaalala sa inyo na sa kahit anong sitwasyon, ang Diyos ay nandiyan. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, huwag tayong mag-atubiling tumawag sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay nag-iisa, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya. Ang Kanyang mga pangako ay totoo at ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa mga susunod na araw, sana'y patuloy tayong maglaan ng oras para sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Maging ito man ay sa pamamagitan ng panalangin, pagbasa ng Kanyang salita, o simpleng pagninilay sa Kanyang mga gawa sa ating buhay. Isang magandang hakbang ang maglaan ng oras tuwing umaga o gabi upang tayo'y magmuni-muni at makinig sa Kanya. Ihandog natin ang ating mga pasasalamat at ang ating mga pangarap at maging bukas tayo sa Kanyang mga sagot. Huwag nating kalimutan na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi isang monologo, kundi isang dialogo. Tayo ay tinatawagan na makipag-usap sa Kanya ng bukas at tapat. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan at ang Kanyang pagkilos ay hindi natin mawari. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, naway maging gabay natin ang Kanyang mga salita at ang Kanyang presensya. Nang sa gayon, sa bawat araw na dumaan, tayo ay lumalago at nagiging mas malapit sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay parang isang buto na kapag inalagaan at pinanatili,
Ito ay tutubo at magiging isang puno na nagbibigay ng lilim at prutas sa iba. Kaya't patuloy tayong magtanim ng mga buto ng pananampalataya sa ating mga puso. Sa ating pagwawakas, naway ang bawat isa sa atin ay umalis dito na puno ng pag-asa at pananampalataya. Ang Diyos ay mayroong magandang plano para sa atin at inaasahan niya na tayo ay magiging bahagi ng kanyang obra. Huwag tayong matakot na ipagpatuloy ang ating paglalakbay kasama siya. Sa Kanya tayo ay laging ligtas at masaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Patuloy tayong magdasal, magmuni-muni at makinig sa boses ng Diyos. Naway ang Kanyang pagmamahal ay patuloy na maghari sa ating mga puso. Hanggang sa muli, naway pagpalain tayo ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay.